Yo, what is up mga guys? Good day sa inyo at magandang gabi. Paano ba yan? At bidyong katatakutan na naman tayo for today's video. So, paalala na nga sa may mga health condition po dyan, medyo magugulatin at hindi sanay manood ng mga ganitong horror and creepy video na tinatalakay natin is kailangan may gabay kayo ng nakakatanda or may mga kasama kayo habang nanonood dito. At magbanyo na rin kayo bago kayo manood dito mga guys. Para kasi hindi nyo kayang magbanyo mamayang mapanood nyo yung mga video natin. So, i-credit natin pala si Sir Goosebumps sa kanyang video re-edit na nire-reaction video natin. At subscribe nyo na rin siya mga guys. So, wag na nating patagalin to. Mainit-init pa. Baka tirahin pa ng iba. Let's go! Final Chord. Nagluluksa si Ali sa pagkawala. Wait lang mga guys. I-credit lang natin to. TikTok uploader, Ali Ma'am. Foreigner. So, TikTok uploaders to nag-originate. Ng kanyang anak, reminiscing all the good times nung nabubuhay pa ang panganay niya. Ang hindi alam ni Ali, may malaking problema na pala ang anak niya. Naman pumanaw na. Ang mental health niya hanggang sa dumating isang malaking Pumanaw na yung bata. Matapos niyang makasama ang anak niya noong Christmas ng 2024, hindi niya inaasahan na ito na din pala ang huling beses. Pumanaw na. Yan. Yung nasa video na yan. Makakap niya si Alex. Dahil kawawa naman. natalo na siya ng kanyang depression at kinuha May niya depression. ang sarili niyang buhay. Noong nabubuhay pa si Alex ay mahilig itong mag-gitara. Musician siya. Marunong mag-gitara. Kahit lumipas na nga ang napapahabang panahon, ay hindi pa din makamove on si Ali sa pagkawala ng kanyang anak. Isang beses, habang naiwan siyang mag-isa sa bahay, bigla na lang siyang nakarinig ng Allah. Wait. Record. Alex, if that's you, can you do it again, honey? Allah. Nag-gitara. So yan. Pwede naman din siguro yan mangyari na binabalikan nung pumanaw na yung kanyang nakagawian. Pinapaalala lang niya yung kanyang memory. Hi, Alex. Tanang gagaling yung gitara. Meron nga. So, yung ganyan mga guys, kung kamag-anak niya yung nagpaparamdam o ganyan nga, binabalikan, hindi sila matatakot yan. Kasi kamag-anak mo eh. Okay lang kung hindi mo kakaano-ano. Hindi yan nakakatakot. You do it again? Di ba kinakausap pa niya? Na you do it again, sabi niya. Something else is going on down here. Do you hear that? nang marinig niya ang Hinigilabutan pa rin ako kahit pa paano. pinidyohan ng nangyari. Naniniwala siya na si Alex ang may gawa nito at Okay lang yan, kamag-anak mo naman eh. paulit-ulit niyang sinabi na kung si Alex nga talaga ang may gawa ng ingay ay hindi ang ingay ng gitara. Kung pakikinggan mo ay hindi nga lang ito simpleng guitar strum. Ito ay isang chord. Chord nga eh. Bukod nga sa tunog ng gitara, Kasi nakatono. may maririnig ka ding boses ng lalaki na paulit-ulit na sinasabi ang mga katagang Mom. Kung ganoon, ang nagpaparamdam nga ba talaga sa kanya ay ang anak niyang si Alex at may gusto nga kaya itong ibigay na mensahe para sa kanya o hindi kaya ay ginagamit ng demon ang kahinaan niya at gusto nitong Yan. isipin. Yan yung sinasabi ng mga paranormal expert or yung mga exorcist
Kasi pwedeng gamitin yan ng tulayan ng mga demonic entity. Yung mga ganyan na pumanaw na, lalong-lalo na yung bagong pumanaw pa lang na nakaburol. Pwedeng gamitin yan. Pwedeng maging tulay kasi yan eh. Na pwede silang maka-access. Kasi nga, pwede nilang ano na yan sa spiritual realm. Di ba? Pwede silang maka-access yung mga demonic sa spiritual realm natin. Kasi open pa yun eh. Mahirap na, di ba? Pwede nilang ano yan. Sa aking personal knowledge yun, Si mga guys. Alex ang nakikipag-communicate sa kanya. Hindi talaga biro ang mental health. At sa Depression. ito ang message Bata pa yung mama niyo. ng tao Bata pa din eh. laban sa depression. Nasa mag-40 pa lang If yan. you are contemplating suicide, your pain does not end. Yan, yung depression yan sinasabi. Lalong-lalo na sa mga kabataan, di ba? At nakakaranas ng depression. Or kahit anong edad, mga guys. Hindi yan na kumbaga hindi basta-bastang sakit yan. Kasi sakit sa psychology, sa neurotic or psychological disorder. Kaya kailangan, yun nga, siguro nag-suicide yung anak nito kasi namatay ng maaga. It will never end. It will transfer onto your loved ones. And it will carry. Depression. And now I will carry. And my son Isa lang sagot dyan sa depression na yan eh. his pain on and our pain for the rest of our lives. Oo, di ba? Help is Kawawa. available. Yun nga, kawawa yung magulang. Di ba dapat, yun yung pinakamasakit sa magulang, na ang magulang ang maglilibing sa kanyang anak. Imbis na yung anak ang maglilibing sa magulang, is yung magulang pa ang naglibing sa anak. Mas maagang pumanaw yung anak, mas nauna. Masakit yun, lalong-lalong sa magulang. Mga guys. So, hindi talaga mahirap kalaban ang depression, sabi nga nila, mga guys. Sa akin na nga, kung may mga ganyan kayo, mga guys, na depression, anxiety, isa lang ang susi dyan. Ikumpara nyo yung mga ibang mas mahirap pa na sitwasyon sa inyo. Yun lang. At lumapit ka sa Diyos. Laging center of your life talaga is ang Diyos natin. Ang creator natin. Yun lang. Tapos huwag ikumpara mo yung mas mahirap na sitwasyon sa'yo. Nasa sa'yo na lahat. Diba? Kompleto ang katawan mo. Kompleto. Wala sakit. Tapos madidepress ka pa. Samantalang yung iba, kulang sila ng paa. Wala silang paningin, bingi, pipi, di ba? Pero gusto pa nilang mabuhay. Samantalang ikaw, kikitilin mo yung buhay mo. Papahirapan mo yung sarili mo, kakaisip. Yun lang, mga guys. Next clip na tayo. Masyado na tayong napunta sa hindi na katatakot-takot. After, si Father Fiel ay spiritually. Ito, si Father to, Francoy. Ay, hindi Francoy. Sikat na Father to vlogger to So, Reddit video to, Francoy, ang nag-upload. At ginagamit niya ang iba't Father ibang social Piel Pareha. bahagi at maipakalat ang salita ng Diyos. Ginagawa niya ang mga videos niya. Ang galing mag-preach yan ni Father Piel. Mas makapag-focus siya sa Nanonood din ako ng mga video niyan. viewers niya. Ah, Time, may mga followers din siya na nanghihingi ng birthday greetings sa kanya. At eto nga ang ginawa niya para sa isa sa mga listener niya na si Adrian. Ngunit sa video, may makikisali pala sa kanya. Hi Adrian, happy birthday. Pinagpipray ko na sana ano ba yung meron? i-guide ni Lord at ibigay ni Lord lahat ng mga blessings na kailangan mo sa buhay. Magpakatatag ka palagi at huwag kang panghihinaan ng loob, lalo na kapag tinatablan ka ng takot o mga problema kang pinagdaraan. Teka lang. May maririnig kayo. Ulitin natin, guys. Tumatawa. Ulitin natin, Demonic entity yun.
Father pa yung ano, no? Happy birthday. Sinusubukan nilang takutin. Palagi kang i-guide ni Lord at ibigay ni Lord lahat ng mga blessings na kailangan mo sa buhay. Magpakatatag ka palagi at huwag kang panghihinaan ng loob, lalo na kapag tinatablan ka ng takot. May maririnig. Ang problema kang pinagdaraan. So, ulit, happy birthday sa'yo. Ang creepy niyan. Yan yung nakakatakot. Pati yung spaghetti, pati yung pansit. No? Pati May tumatawang ang babae. date Demonic sa yan. address. I-PM mo na lang ako. Happy birthday. God bless. Sa bawat huli, papako pa sa sarap. Bless. Strangely, Sige. tapos nung sa Pakinggan nyo mga guys. ang panghinaan ng loob, lalo na kapag tinatablan ka ng takot, bigla mo nalang maririnig ang boses ng babae. No, di ba? Babaeng na tumatawa. parang naglalaway at tumatawa as if tumawag Exorcist yan, Huwag kang bullshit. panghihinaan ng loob, lalo na kapag tinatablan ka ng takot o yung mga problema kang pinagdaraan. So, ayon sa Demonic entity mga guys. kinonfirm niya kay Father Fiel na isa lang siya. Basahin natin yung confirmation ng email. Email or chat. Also according to him, siya lang mag-isa sa room. Grabe, nakakakilabot to. Father na yan, hindi yung magsisinungaling mga guys. So, totoo yun. I'm alone in my room. The voice is so close to my phone. So, binibidyohan niya kasi yung ano niya, sarili niya ng cellphone. So, my phone. And as you can see, walang tao in the name of Jesus and all evil spirit began. So, totoong ano yan ha. Ang gawin niya ang message at ang ipunto ng natatanggap ng mensahe ang Nakakatakot. sa boses ay hindi na Yes, siya lang daw mag-isa. Pinapariwat. At don't think nasasadyain ni Father Fiel ang ganitong boses sa mensahe niya o hindi kaya ipapatungan niya ng ibang boses ang video para takutin ang binibigyan niya ng mensahe. Lalong-lalo na bilang isang spiritual leader. Spiritual leader. Noon, eto ba ang paraan ng mga masasamang espiritu para hamakit siya? Oo. Pero ano sa tingin niyo? Sa akin, hindi ito mang-treat yung father. So, yun mga guys, ang creepy nung dulo natin, huli natin na clip na to. So, kung may comment kayo or suggestion mga guys, comment down below na lang mga guys. At kung bago lang pala kayo sa aking YouTube channel, click nyo na yung subscribe button at hit nyo yung notification bell para lagi kayo updated sa aking upcoming pang mga video.